Samantala, ang bilang ng mga nasawi sa Cordillera Region, bunga ng bagyong Ineng, umakyat pa. Naitala rin ang pinakamalaking pinsala sa hanay ng patubig para sa agrikultura ng rehiyon. Ang detalye sa ulat ni Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Umabot na sa 17 katao ang naitala ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council bilang mga nasawi epekto ng bagyong Ineng sa Hilagang Luzon. Sinabi ni Office of the Civil Defense Cordillera Regional Director Andrew Alexuy, malaking bilang sa mga nasawi ay pawang biktima ng landslides habang ang ilan naman ay sanhi ng pagkakalunod. Kinilala ng CBRRMC ang pinakaling biktima na na-retrieve sa isinasawing search and rescue operations sa mga small-scale miners sa Sitio Elizabeth, Taneg, Mangkayan, Benguet na si Efren Balikdan. Pansamantala mo nang tinigil ang search and rescue operations sa nasabing lugar, bunga ng patuloy na pagulan-ulan. Bukod sa mga nasawi, naitala ng CBRRMC ang 8 katao bilang sugatan, habang 12 pa rin ang pinaghahanap sa kasalukuyan. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang dalawig ng Benguet, makarang may sumite sa sagunang panlalawigan ang extent of damages na natamo nito sa pagdaan ng bagyong Ineng. Umabot naman sa 16 na national roads ang nananatiling sarado sa kasalukuyan. Ang Quezon at Alcema Highway kasalukuyan, habang bukas pa rin ang trapiko sa Marcos, Nagilian at Benguet, Vizcaya Road. 19,713 individuals o 210 families sa Cordillera ang naitalang apektado ng bagyong Ineng, habang 21 kabayan ang naiulat na totally damaged at 146 naman ang partially damaged. Umabot na sa 83 milyong piso ang naiulat na inisyal na halaga ng pinsalang natamo ng hanay ng agrikultura, 47.8 million sa infrastruktura, 5 million ang naitalang pinsala ng Benguet Electric Cooperative, habang 311 million pesos naman ang tinamong pinsala ng patubig o irrigation facilities. Idinagdag pa ng CDRRMC na sakaling gumanda na ang panahon bukas, nakatakda itong magsagawa ng aerial inspection sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Ineng sa iyong Cordillera. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Television, Jonathan Llanes.